Kabanata 526. Ang mga gangsters ay nagyelo sa sandaling iyon dahil sa kilos ng lalaking iyon. Si Boss Hart ay nagpakita ng isang kasuklam-suklam na galit pagkatapos ng isang sandali at sinabi, "Puntahan niyo. Dalhin dito ang taong iyon." Ipapakita sa harap ni Brother Chad. Sino siya sa akala niya? Sa utos ni Boss Hart, ang gangster na nanghipo sa mga hita ni Cynthia Zimmer ay sumulong para puntahan. Si Harvey York na naaninag lamang ang ulo ay naabot ang kanyang kamay patungo sa kanya na may balak na hilahin siya. Si Harvey, na may isang malamig na tingin, inaabot ang kanyang kamay at tumugon, ang casual na pagkakahawak sa palso ng gangster. Basagin. Sa pamamagitan ng isang bahagyang twist, agad na binasag ni Harvey ang palso ng gangster. Isang kakilakilabot na tinig ang sumigaw sa buong kwarto. Ang paningin ay nagulat sa lahat na naruroon, lalo na nang makita nila ang palad ng gangster na nabaluktot sa isang kakaibang paraan. Ang malamig na pawis ay tumutulo sa mukha ng lahat. Gaano katindi ang taong ito? Si Cynthia ay natulala din sa paningin na ito. Alam niya na si Harvey ay may pamagat na madman ng pamilyang Zimmer. Madalas siyang pumili ng mga bagay at binabasag ang mga ito kay Zack Zimmer nang walang dahilan o anuman, hanggang sa kung minsan dumudugo na si Zack mula sa kanyang ulo ng labis. Hindi niya inakala na ilalagay ni Harvey ang ganyang magandang laban kapag siya ay magtapon ng mga kamay. Nang ahas kang hawakan ang aking mga batang lalaki, pipigilan kita. Piraso ka. Nagbigay si Boss Hart ng isang kulog na dagandong, handa na makisali sa isang away. Naglakad si Covey Chad sa harap at kumaway sa kanyang kamay. "Huwag ka magmadali, hindi natin kilala ang taong ito, ilabas at subukan nating malaman kung sino siya ngayon." Mula pa nang mapunta si Covey sa ilalim ni Tyson Woods, nagkaroon siya na naging mas maingat habang ginagawa ang kanyang negosyo. Siya ay tunay na natatakot sa hindi sinasadyang pagkakasala sa anumang malaking shot sa backwood. Sa sandaling iyon, ang mga gangster ay lumakad patungo kay Harvey. Ngunit nakaupo pa rin si Harvey at ang kanyang mga paa na tumawid, hindi gumagalaw ang kalamnan. "Buksan ang mga ilaw," inutos ni Covey. Di nagtagal, nang nakabukas na ang mga ilaw sa kwarto. Lahat ay nakikita mula sa loob. Nakaupo si Harvey sa sopa, mukhang hindi siya nag-iisa. Ang mga ekspresyon sa kanyang mukha ay higit pa o mas kaunti pareho. Nang makita na ang lalaki ay bata at tumingin sa hindi pamilyar, nagsimulang sumigaw si Boss Hart. "Ikaw lalaki, sino ka sa palagay mo? Maglakas loob kang umupo sa harap ni Brother Chad. Gusto mo bang mamatay?" Tapos na siya. Pinakawala ni Cynthia ang isang malaking singhap. Kahit na ang marumi na ito ay maaaring lumaban, maaari rin siyang maging patay. Maaari ba niyang labanan ng 100 tao lamang? Sampal, isang bagay na nakakagulat na nangyari sa susunod na sandali. Ang mukha ni Covey ay naging mapotla bilang isang multo sa isang iglap. Hindi siya nagbigay ng pangalawang pag-iisip at inihampas ang kanyang likurang palad sa buong mukha ni Boss Hart. At agad siyang lumuhod sa harap ni Harvey. Kung si Covey ay itapon ang kanyang likuran ay lamang medyo nakakagulat. Pagkatapos ang paningin sa kanya ay lumuhod sa harap ni Harvey ay tunay na nakakagulat. Nang makita si Covey na nakaluhod sa harap ng isang tao, si Boss Hart agad na natulala. Si Cynthia ay bahagyang natigilan din, hindi niya magawang gumanti ng maayos sa sitwasyong iyon sa sandaling iyon. Ang mga gangster at mag-aaral ay magkamukhang nanghina. Hindi nila alam ang kanilang nakita. Ang kwarto ay patay na tahimik, maaari mo ring marinig ang isang maliit na tunog pag bumagsak sa lupa. Bam, bam! Ginawa ni Harvey ay kumatok sa lamesa sa harap niya. Sa tuwing kumakatok siya, ang katawan ni Covey ay nanginginig sa sarili nito. Sa kanyang ikatlong katok, si Covey ay gumagapang na sa sahig. "Nakakuha ka ng lubos na mapaghangad," sabi ni Harvey ng mahinahon. Nagpakita si Covey ng isang ngiti na mas nakatago kaysa sa anupamang pagkabigla matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Talaga bang sulit ito upang magalak na pinuri ng lalaking ito?
Kung may pagpipilian si Covey, nais niya na hindi siya kailanman pa na humakbang ang paa niya sa kwarto na ito. Kahit na ang kanyang boss, si Tyson Woods ay upang matugunan itong tao na maaari lamang siyang magbayad ng respeto sa taong ito. Naisip na ni Covey kung anong uri ng katayuan ang taong ito ay nasa harap niya, wala siyang ibig sabihin sa harap niya. Hindi sa banggitin ang oras kung kailan malapit na ang kanyang buhay na matapos siya. Naguguluhan si Boss Hart matapos makita ang pag-arte ni Covey ng kakatwa. Brother Chad, anong nangyari sa iyong mga binti? Ikaw ba ay gusto mo akong tulungan ka? Hinawakan ni Covey ang ulo ni Boss Hart, pagkatapos noon galit na sinampal ito sa malamig na lupa. Lumuhod. Lahat lumuhod kayo agad. Kabanata 527. Thug. Hindi alam ng mga gangster ang nangyari, ngunit hindi sila maglakas loob na sumuwi mula pa kay Covey Chad na hiniling ito. Sa sandaling iyon, ang paningin ng ilang dosenang mga taong nakaluhod ay naramdaman tulad ng isang aktwal na eksena sa pelikula, tunay na nakakagulat. Si Boss Hart ay kumikapit sa kanyang ulo, sa kabila ng hindi rin maintindihan ang sitwasyon, siya rin ay lumuhod sa harap ni Harvey York. Hindi siya naglakas loob na lumipat ng 1 pulgada. Ang mga gangster sa sandaling iyon ay lahat ay sinusubukang hulaan ang totoong pagkakakilanlan ng taong nakaupo sa sopa sa sandaling iyon. Ang upstart ng Buckwood ay talagang lumuhod. Hindi ba kilalang tao ang taong ito sa pagiging walang awa? Si Eddie King ay lubusang nabigla. Alam niya ng lubos kung sino sina Covey at Boss Hart na kinakatawan. Ang mga milyonaryong tulad ng kanyang ama ay hindi kahit na ang kanilang paggalang, ngunit si Cynthia Zimmer na bayaw na lalaki ay kahit papaano ay nakuha silang dalawa na lumuhod sa sahig. Ang maalamat na live-in na manugang na lalaki ay talagang mabigat siya. Laking gulat ni Eddie kaya siya ay nai-render na walang pagsasalita. Kasabay nito, ang hitsura ni Cynthia kay Harvey ay nagbago mula sa puot at paghamak patungo sa pagkamausisa at paghanga. Hindi niya inisip na ang walang halaga na basura na kanyang live-in na bayaw ay ang lalaki na ito. Sa kanyang mga mata, ang taong ito ay puno ng kagandahan sa isang aurang misteryo na nakapaligid sa kanya. Kung alam niya na ang kanyang bayaw ay talagang gwapo ito, ay subukan niya talagang makuha ng mas malapit sa kanya. Ang iba pang mga batang babae na tumitingin kay Harvey ay sinamba siya bilang kanilang tagapagligtas. Hindi ba ito ang maalamat na bayani na walang kapantay? Malaki ba siyang shock? Ang taong ito ay ganap na naiiba kumpara sa mga batang mag-aaral na karaniwang nakikipag-ugnay kasama nila. Puno siya ng karisma, at sa isang sitwasyong tulad nito, ang kanyang pag-uugali ay kahit na mas charismatic. Dapat ay sa pangalawang pagkakataon na, sabi ni Harvey ng mahinahon. Si Covey ay nakahiga na sa lupa nang mahigpit ang kanyang mukha nakabaon sa sahig. Dati nais niyang samantalahin ang asawa ni Harvey, at pagkatapos ay ang kanyang hipag. Siya talaga ay naghahanap ng kamatayan mismo. Sir York, nagkamali ako. Si Covey ay nanginginig sa kanyang mga paa. Kung wala siyang pahiwatig ng lakas ng loob na naiwan sa kanya, siya ay lumabas sa kanyang pantalon ngayon. Hinahayaan ka ni Tyson Woods sa Buckwood, at ginagawa mong marumi ang mga bagay tulad ng pag-aapi sa mga batang lalaki at pagkuha ng bentahe sa mga batang babae. Oo, sinabi ni Covey habang nanginginig pa rin ng patuloy. Oo, nasimangot si Harvey. Hindi na namin ito gagawin muli. Si Covey ay nasa gilid na ng luha, ang kanyang pagpapataw ng paraan ay masyadong nakakatakot. Halos sobra na upang mahawakan ng hindi namamatay kung nagkamali ka, dapat mong aminin ito at itama ito pagkatapos. Naiintindihan mo ba ako? Sinabi ni Harvey habang patuloy na kumakatok sa mesa. Siyempre, hawakan ko ang lahat. Sir York, sabihin mo lang sa akin. Hindi maglakas loob si Covey na gumanti. Ang mga taong humipo sa aking hipag, putulan ng isang daliri sa kanila. Tulad ng para sa iba, sampulin sila sa buong mukha ng 100 beses. Sabi ni Harvey ng casual. Oo. Naramdaman ni Covey na pinatawad siya ni Harvey. Siya ay agad na hinawakan ang kamay ni Boss Hart at pinutol ang isa sa kanyang mga daliri.
Hindi maglakas loob si Boss Hart na tumutol, siya ay itinuro sa mga gangster na naninira kay Cynthia ng ilang sandali. Ang mga gangster ay hindi man lang sinubukan na pabulaanan at mabilis na pinutol ang isa sa kanilang mga daliri sa kanilang sarili. Ang natitirang mga gangster ay nagsimulang sampoliin ang kanilang sarili sa buong mukha nila. Hindi sila mag-atubiling sampoliin ang kanilang mga sarili sa kanilang buong lakas hanggang sa kung saan ang kanilang mga mukha ay magiging namamaga bilang mga baboy. Ang ilan sa mga mag-aaral ay halos mahimatay pagkatapos makakakita ng ganoong paningin. Kasabay nito, natakot ang kanilang mga batang puso lampas sa paniniwala, ito ay isang di malilimutang paningin. Tunay na nakakatakot. Umalis na tayo. Tumayo si Harvey at hinawakan ang braso ni Cynthia, noon at lumakad palayo sa kanya. Nakita ito ng iba pang mga mag-aaral at sumunod sa likuran ng mabilis, sila ay nanginginig habang nanginginig sa takot. Kahit na hindi sinabi ni Harvey na palayain ang mga mag-aaral, alam nila na iyon ang kanilang huling pagkakataon. Kung hindi sila sumunod sa pag-alis sa kwarto, baka matapos na sila doon. Hinawakan ni Boss Hart ang kanyang daliri matapos umalis si Harvey at tinanong, "Brother Chad, sino ang lalaking iyon?" Sinabi ni Covey habang tumulo ang luha sa kanyang mukha, "Boss ng boss ko, sino sa palagay mo?" Kabanata 528. Sa labas ng Dorset Empire KTV, lumakad si Eddie King na nahihiya patungo kay Cynthia Zimmer na wala ng oras at sinabi, "Cynthia, nasaktan ka ba? Malapit na akong lumaban para sa ating buhay din." Sa kanyang pagkaalala si Eddie ay nasa gilid lang at umihi sa kanyang pantalon. Si Cynthia ay hindi na nagmamalasakit at tiningnan siya sa mata. "Kung ikukumpara ka sa aking bayaw, wala kang ibig sabihin kahit ano sa akin. Hindi na mahalaga." Ang kawalan ng tiyaga ni Cynthia ay ipinapakita sa kanya. Sila ay mga bata pa pagkatapos ng lahat. Kahit na isang pahiwatig ng emosyon na magpapakita sa kanilang mga mukha. Walang paraan na itinatago ito, ang mga ekspresyon ni Eddie ay bahagyang lumala, ngunit siya ay mabilis na kinuha ang isang katanji tanging paghahanap ng key fob sa lalong madaling panahon at pagkatapos. "Tama, hayaan mo akong ihatid ka sa bahay nyo. Nagmamaneho ako ng isang Porsche 718 ngayon." Habang nagsasalita siya, pinindot ni Eddie ang isang pindutan sa remote key fob na hawak niya. Ang mga headlight ng isang malapit na maliwanag na pulang Porsche 718 ay umilo. Nakita ng ibang mga mag-aaral sa kanilang paningin ng may pagkagulat. Estudyante pa lang siya, isang mag-aaral na nagmamaneho ng supercar na nagkakahalaga ng libu-libong dolyar. Sa simpleng pag-iisip ng pamumulaklak, ang mga batang babae na tumingin kay Harvey York kasama ang paghanga ay nakatingin na kay Eddie na kumikinang. Ito ay kahanga-hangang para malaman kung kailan pipiliin ang iyong laban, ngunit ito ay mas kahanga-hanga lamang ang mga mayaman. Nang makita niya ang mga batang babae na dumila ang kanilang mga labi at nakaluhod, si Cynthia ay sumingit at sinabi, "Huwag ka nang mag-abala. Ako ay sasakay ng taxi pauwi sa bahay kasama ang aking bayaw." Alam ni Cynthia ang sitwasyon sa kanilang bahay. Ito ang live-in na bayaw ay maaari pa ring magkaroon ng kotse sa Niyanghi, ngunit marahil ay wala rin siyang pera upang bumili ng isang plaka ng lisensya sa Buckwood, isang kotse pa kaya. "Nagmaneho ako dito," sinabi ni Harvey habang naglalakad papunta sa parking space kung saan niya ipinark ang kanyang kotse. Hindi mapigilan ni Eddie ang kanyang pagtawa matapos makita ang gilid ng kotse ni Harvey. "Isang van. Cynthia, hindi mo pinaplano na umuwi kasama nito, di ba? Ginagamit namin ito upang mag-transport ng seafood. Kung sumakay ka dito, maaari kang tawaging seafood girl mula ngayon." Malinaw na naintindihan ng mga mag-aaral kung ano ang pinapahiwatig ni Eddie sa sandaling iyon. Nais ni Eddie na pilitin si Cynthia na sumakay sa kanyang kotse. Sa sandaling iyon, ang mga mag-aaral na halos hindi pa nakatakas mula sa isang mapanganib na lugar ay nagsimulang tumakbo ang kanilang mga bibig. "Cynthia, ikaw ay isang magandang babae. Paano ka sasakay sa isang van? Kaya nakakahiya. Alam mo ba ang tinatawag na Porsche 718 at isang van na nakapark na magkasama? Isang 718 at ito ay pagbili ng buwis. Ang mga kotse na ito ay ginagamit upang mag-transport ng mga kalakal.
Muling niyang inuulit, hindi ka ba natatakot na makuha mo ang baho sa iyong katawan? Kung igiit mo pa rin ang pagsakay sa van na iyon, hindi kami masaya. Ang mukha ni Cynthia ay naging mas madilim pagkatapos marinig ang mga opinyon ng mga mag-aaral. Gusto niya talagang bumalik kasama si Harvey, ngunit kung siya ay tatawaging batang babae sa seafood at magsaya para sa pagsakay sa isang van, mawawala ang lahat ng kanyang dangal. Ngayon, ang pag-uugali ng paghahambing ng mga mag-aaral ay seryoso. Kung si Cynthia ay sumakay ng van, baka siya aapihin sa paaralan sa hinaharap. Tumingin ulit si Harvey kay Cynthia at ngumiti ng sandaling iyon. Hoy bata, ginagamit ba ito ng iyong pamilya sa transportasyon ng seafood? Bakit hindi mo ako dadalhin sa iyong lugar kapag libre ka upang maranasan ko ito sa aking sarili? Ipinagmamalaki ni Eddie, marami kaming mga van. Kung hindi 10, dapat tayong magkaroon ng hindi bababa sa 8. Maaari ko ring sukatin kung magkano ang gastos ng van sa aking mga mata. Si Eddie ay mapangahas na lumakad patungo sa van ni Harvey sa sandaling iyon. Ang iyo ay medyo bago, dapat maging isang bagong modelo. Sasabihin ko na ito ay nagkakahalaga ng halos $1,000, ang kotse na ito. Ang kanyang pagtasa ay dumating sa isang biglaang paghinto at ang kanyang mukha ay nagyelo. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ano? Isang Toyota Alphard. Si Eddie ay talagang tagapagmana ng isang mayamang tao, sa makatuwid siya ay natural na alam ang kanyang paraan sa paligid ng mga kotse. Ito ay hindi lamang isang ordinaryong van, ang mga eksperto sa linya ng trabaho na tinawag itong isang nanny van. Tanging ang tunay na may pribilehiyo at mayayaman ang maaaring magmaneho ng isang van na ganyan, tiyak na hindi karapat-dapat ang pamilya ni Eddie na magmamay-ari ng mga iyon, hindi ito maintindihan ng ibang mga mag-aaral. Sila ay itinuro ang Toyota Alphard at tumawa. Master King, medyo malaki ang van. Maaari kang mag-imbak ng hindi bababa sa kalahating tonelada ng seafood doon, tama. Kabanata 529. Manahimik. Ito ay hindi lamang isang van. Sa sandaling iyon, si Eddie King ay may malamig na pawis na tumulo sa kanyang likuran. Pinayuhan siya ng kanyang ama na huwag masaktan ang mga tao na nagmamaneho ng isa sa dalawang uri ng mga kotse. Ang isa sa kanila ay ang Toyota Alphard at ang isa pa ay Tesla. Ang dahilan, ang mga taong nagmamaneho ng mga kotse tulad ng mga iyon ay sobrang pera lang ang ginugol. Ang bayaw ni Cynthia Zimmer ay tila parami ng parami ang misteryo sa mga mata ni Eddie doon sandali. Tingnan ng mabuti kung anong kotse ito. Kailangan mong kunin ang responsibilidad para sa katarantaduhan na binubuga mo, alam mo yun. Sinabi ni Harvey York matapos na makapasok sa kanyang sasakyan. Alam ni Cynthia na iyon ang linya para lumipat siya. Siya ay nagbigay ng isang malawak na ngiti at nagmamadali patungo kay Eddie habang lumiligid ang kanyang mga mata ng kaibig-ibig at pagkatapos ay umupo sa harap ng upuan ng pasahero. Tahimik na iniwan ng Toyota Alphard ang eksena, pagkatapos lamang si Eddie ay naiwan sa car park na hindi niya maproseso sa kanyang utak kung ano nakita niya. Alam niya na kung kumalat siya ng mga maling chismis tungkol kay Cynthia, at sa kanyang bayaw ay maaaring yun ang papatay sa kanya. Habang ang sasakyan ay nasa kalsada, ito ay labis na tahimik ngunit medyo matatag din. Naramdaman ni Harvey na may isang bagay na bahagyang naka-off. Siya ay lumingon ng ulo at nakita si Cynthia na nakatitig sa likuran niya kasama ang kanyang cute na maliit na ulo na tumagilid sa gilid. Nagpapakita siya ng isang hitsura na puno ng malambot na pagmamahal. Si Harvey ay hindi nagsasalita. Sa kabila ng sinasabi na ang hipag ay magkakaroon ng parehong panlasa bilang kanyang kapatid na babae, si Harvey ay nakilala na niya mula pa nang maliit lang siya. Ang batang ito ay nakatingin sa kanyang mga mata, walang magawa si Harvey. Tumigil sa pagtingin, lumingon. Hindi, gusto kong tumingin. Brother-in-law, bigla akong napaisip na talagang gwapo ka. Ang paningin ko, sobrang gwapo. Ang pinakagwapo na mag-aaral na lalaki sa paaralan, mga kilalang tao, mainit na kabataan o kung sino man at hindi makakayang ihambing sa iyo. Isa kang aktwal na tao. Hindi man sila dumating na malapit. Si Cynthia ay sumabog sa pagtawa, kasabay nito,
si Cynthia ay nagbubulungan sa kanyang sarili habang nag-scroll sa kanyang telepono upang makahanap ng mga larawan para sa paghahambing. Tama na, ang aking bayaw na lalaki ang pinakagwapo pagkatapos ng lahat. Ang iba ay hindi maaaring ihambing. Hindi rin nila maihahambing sa isang solong strand ng buhok sa kanyang. Sige, tama na, nakuha ko ito. Ngumiti si Harvey habang ang kanyang mukha ay kasing dilim ng gabi. Alam ng binibini kung paano subukan ito sa akin. Ano ang sinusubukan niyang gawin sa pamamagitan ng pagyuko sa akin? Kapatid na lalaki, medyo malandi ka, ikaw ba si? Narinig ko na ang dalawang iyon ay mga gang boss ng Buckwood, lahat sila ay nakaluhod sa harap mo lang tulad ng masunuring mga sanggol. Nagtataka si Cynthia, ganoon ba ang kanyang bayaw na kahanga-hangang ang gayong misteryoso? Tinitigan niya si Harvey nang hindi pamipikit ang kanyang mga mata kahit na isang beses. Ang mga bata ay hindi dapat kasali sa may sapat na gulang, diba? Sa Zimmers, lahat sila ay ginagamot mo tulad ng marumi, lalo na ang Senior Zimmer, Queen, Zack at ang iba. Ngunit alam ko na ngayon, brother-in-law, sigurado ako na hindi ka lamang ilang ordinaryong tao, tama? Hindi ka nagbibiro dati nung sinabi mong ikaw ay talagang si Prince York. Wow! Kung totoo iyon, sambahin ka ng aking kapatid ng malalim. Ipinapakita ang mga bituin sa mga mata ni Cynthia na parang isang fangirl na nakatingin sa crush niya. Si Harvey ay tunay na walang pagsasalita, hindi niya iniisip iyon ang kanyang pagkakakilanlan ay malantad sa ganitong paraan. Ngunit tiyak na walang maniniwala sa batang ito, tama. Kahit na gawin nila, makakaapekto ito sa kanyang pag-aaral sa paaralan. Nang walang pangalawang pag-iisip, sinabi ni Harvey York, Cynthia, ang insidente ngayon ay hindi isang bagay na dapat ipinagdiwang tungkol sa. Huwag sabihin sa iyong mga magulang, at kukunin kong panatilihin ito bilang isang lihim para sa iyo din, tama. Ngunit sa susunod, huwag makipag-hangout sa masamang mansanas. Ako sinasabi ito para sa iyong sariling kabutihan. Nagpakita si Harvey ng isang seryosong ekspresyon, si Cynthia ay hindi mahanap ito ang kasuklam-suklam sa lahat. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang may napagtanto siyang isang bagay, pagkatapos ay tumango siya ng bahagya. Tama, bayaw. Saan mo nakuha ang kotse? Hindi ba ito mas mahusay kaysa sa iyong Porsche dati? Ang Porsche ay talagang sa iyo din, ipinapalagay ko. Tila tulad ni Cynthia ay sa wakas ay naiisip ang katotohanan. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 530. Hindi natin ito pag-uusapan sa publiko. Ngunit upang maging patas, ang van ay talagang medyo maingat. Ang mga taong hindi eksperto ay hindi alam ang tungkol dito. Di nagtagal, dumating ang van sa harap ng distrito ng inuupahan na bahay ng pamilya Zimmers. Ngunit nang sandaling papasok na ang van, si Harvey York ay tumigil. Ang binata na nagdala sa van dito ay hindi kailanman umalis. Magalang niyang kinuha ang mga susi at kinuha ang van pagkatapos nito. Sa pag-uwi, nagkaroon sina Simon Zimmer at Lillian Yates na matagal nang naghihintay. Nang makita na si Harvey ang siyang nagdala kay Cynthia Zimmer, biglang ang ekspresyon ng dalawa ay naging madilim. Walang galang na sinabi ni Lillian, Cynthia, huwag maglakad masyadong malapit sa taong ito. Walang silbi. Nasimangot si Simon. Mandy, hindi ko ba hiniling ko sa iyo na sunduin si Cynthia? Paanong maaari mong hayaan ang marumi na ito sa iyong kapalit? Naturally, mula pa noong si Mandy Zimmer ay maging CEO ng Silver Nimbus Enterprise, si Simon ay kanyang kinamumuhian ng kanilang pamilya si Harvey. Noong nakaraan, naramdaman nila na kinaladkad ni Harvey ang mga paa ni Mandy. Pagkatapos ay naniniwala sila na ginawa ni Harvey ay hindi man lang nababagay sa kanya. Nasimangot si Mandy at sinabi, Ina, Ama, nang itinatag lamang ang kumpanya. Wala akong oras, kaya hiniling ko kay Harvey na pumunta sa halip. Ngunit bakit ang tagal mo para lamang makuha si Cynthia? Hindi ba binigyan kita ng $20 para sa isang taxi? Ang usapan ay itinuro patungo kay Harvey York.
Mahinahong tumugon si Harvey, naantala ng guro ang klase para sa isang mahabang, kaya kailangan kong maghintay ng mas mahaba. Patuloy na tumango si Cynthia. Kailangan ko ng tulong sa aking araling bahay kamakailan. At binigyan ako ng guro ng labis na mga aralin. Matapos marinig ito, hindi na sina Simon at Lillian nagsalita ng marami. Ngumiti si Lillian. Cynthia, sanay ka na ba sa paaralan dito? Ikaw ba ay kasama ang iyong mga kamag-aral? Tumingin si Cynthia kay Harvey habang pinapanatili siya sa pag-iingat at sinabi, Oo. Siyempre masaya ako. Nakilala ko ang isang gwapong binata ngayon, ako ay mas masaya kaysa sa naisip kong magiging. Medyo kinakabahan si Lillian. Cynthia, hindi ka maaaring umibig kapag ikaw ay ang batang ito, dapat kang ikasal sa isang mayaman na pamilya sa hinaharap. Ngunit ina, nahiya si Cynthia, ang lalaking iyon na nakita ko ngayon, siya ay kahangahangang. Ang dalawang boss ng Buckwood ay kumikilos tulad ng kanyang mga apo, at ang kotse na kanyang minamaneho ng casual ay isang Toyota Alphard. Nagyelo si Lillian, isang taong may mataas na katayuan. Nasimangot si Simon Zimmer. Toyota Alphard, ang isang ordinaryong tao ay hindi magagawa kahit na may isang van na tulad nito. Ito ay isang nanny van. Ginagamit ang van na ito upang kunin ang mga bata sa pamilya. Ang pamilya ay dapat na magawa para sa kanya upang magawang itaboy ang van. Cynthia, kung may pagkakataon, kaanyayahan ang lalaki para sa isang salo-salo. Titingnan ko siya para sa iyo. Nangangaral sila kay Cynthia na huwag umibig, ngunit sa sandaling ang tao ay ipinahayag na isang mayaman na lalaki. Si Simon Zimmer ay hindi gaanong nagmamalasakit tungkol sa kanyang sariling anak na babae kahit napupunta siya sa pamamagitan ng kanyang huling taon ng high school. Tumingin si Cynthia sa mga mata ni Harvey York at ngumiti. Ina, ama, huwag kang mag-alala. Ginawa ko na desisyon. Nais kong pakasalan ng isang tulad ni Prince York sa hinaharap. Bayani ko siya, Prince York. Sina Lillian Yates at Simon Zimmer ay tumingin sa bawat isa. Naalala nila ang mga alingaw-ngaw tungkol sa nagustuhan ni Prince York ang kanilang bunsong anak na babae. Sa sandaling iyon, hindi nila maiwasang isipin yun ang lalaking nakilala ng kanilang bunsong anak na babae ay talagang si Prince York. Kung ganoon, mas mainam na huwag hayaan silang maging. Kung hayaan silang makipag-ugnay sa bawat isa ng pribado, sila ay maaaring maging ama at ina-in-law ni Prince York. Ang asawa ay higit pa at maraming pagkasabik sa pag-iisip sa kanilang mga ulo. Sinabi ni Lillian, "Alright, hindi ka namin bibigyan ng mga gawain dito. O ikaw, ang pinakamahalagang bagay ay sa iyong masaya ako. Halika, kumuha tayo ng pagkain. Mayroong maraming pagkain na inihanda para lamang sa iyo."